Kasi masakit din yung damage sa mga tore. And this is already Game 2 draft. Blacklist naman ang nasa blue side and red side para sa TNC Pro Team. Wolf, grabe, hindi ka na makakapag-predict. Paano yung 100% prediction rate mo? May nauna na sa'yo. Wala na, nakuha na kagad. Pero naalala natin na Nolan ginamit din nila against AP Bren Tama. doon sa 33-minute game nila. Di ba? So, maganda to. Simula para sa Blacklist International pero magandang sagot kagad para sa TNC. Immediate. Shredder ang kanilang kukunin, That's carry at itong battle. So, kukuha sila ng mga... Usually, in-expect natin, Edward Heroes yung ihuhuli nila. But this time, with X-Borg being bad, tsaka yung Arlot, tapos na-open yung Nolan, ano ba ang usually tinatapat ay sinasabay dito sa Nolan? So meron kang Harith na laging ginagamit. No, I can really play that hero. The thing with Harith, kaya siya pinapair with Nolan International. And then so sa may EXP na mas, or a sustain hero like Grok, for example, na pang protekta din. Ngayon, ang ganda nito nung naisip dito ng Blacklist na kumuha na ng isang Vexana kasi alam nila na hindi pang backlines itong Barats. Oo. Tsaka yung Vexana na to ay talagang matatawag nating comfort pick na ni Hatred. Isa sa kanyang most played in the league right now. Ano kaya lalaruin ni Hatred dito kung gameplay lang ang usapan or range? Novaria siguro. Oh, yan pa nga, Novaria. eh. Pero alam mo, ang tagal ko nang hinihintay to eh. Ano yan? Wala bang mag-o-aurora sa liga? Oo nga, no? I would say pwede talaga. Kahit ako nagtataka rin ako na hindi siya ginagamit eh. Oo. But I think Valentina o kaya Aurora or... Ayan na nga ba? Ayan na. Never mind. Ayan na eh. Ito na yun eh. Inuunahan nyo kasi si Wolf eh. Ayun na. Imagine, Tumama na. sabi natin, wala na yung Vexana ni Hatred. Pero sabi ni Hatred, diyan kayo nagkakamali. Pwede ko pang agawin. Pwede ko namang gamitin pa rin. Which now, kailangan iba ng Blacklist na yung mga tipong mga Kaja, mga hard lockdown against the Nolan. And TNC, Harith and Brody most likely are kanila ibaban. Siguro yung Grok, yung Claude pwede rin iban. But knowing na meron ka ng Nolan, ayaw mo na meron ka pang isang late game na carry. Carry. So you wanna go for Brody o kaya siguro, Bruno. Medyo pang early pa. Tapos may Clint pa nga eh. Nakakalimutan natin, di ba? Oo, burst kasi yung Clint eh. And yun talaga yung nagiging sagot kung early damage ang iyong hinahabol. Pero Kaja ang kukunin. Kasi nga naman, classic yan eh. Kaja carry, di ba? Parang season 2 pa lang meron ng ganun eh. Tama. Wait, kalan ba yun? May nagdala ba ng kalan? May kalan? Kalan? O, namalikmata lang Let nata them ako. cook? Let them Ba yun? Hindi, okay lang. Namalikmata lang ako, sorry. Pero na-distract ako. Akala ko may nagdala ng kalan sa MPL eh. Mukhang if Nolan ang katapat mo, kailangan mo talaga ng isang hard lockdown. So Minotaur could potentially be there kasi pang sustain din siya, pang heal, kumbaga. At the same time, I'm not sure kung yun yung mas trip dito ni Yoshi. Lalo na Grok Vexana yung kanila katapat, baka masyadong mabagal si Minotaur to go for that. So there still is Ruby. Solido naman yung pinakita niya. Tapos flex pa yan. Pag pinili nila yung Ruby ngayon, pwede siyang EXP, pwede siyang roam. Yeah, and itong Barats din ay tri-flex pa nga. Ay actually double flex lang. Pwede ring ilagay sa XP lane at pwede ring jungle. So hindi pa talaga, ang sure naman pa lang dito yung Valentina at carry. Yeah, and ngayon, ilang segundo na lang. Ano nga ba ang hero na pipiliin dito lang at TNC and It's the Ruby? Ruby. Para sa flex, obviously. Ngayon, ang ginagamit laban sa isang carry ay isang Yuzhong. So I'm not sure if inclined etong si Edward na pilihan. Pero kasi kapag nag-Nolan ka nga, gusto mo ng sustain na EXP lane. So I think Bruno o kaya Brody ang kukunin ng Blacklist sa kanilang gold. Tapos yung EXP nila, siguro somewhere along the lines of Tamus actually, hindi tayo magugulat na biglang yan ang gagamitin ni Edward. Or maybe even Glue, di ba, na pinipili ngayon laban kontra sa isang carry. O mas lalo na kung nasa iyo naman yung Vexana dahil dalawa lang naman ang counter pick ngayon sa Glue. It's either the Vexana or the Faramis. At hindi na naman na siguro magfa-Faramis ang TNC. Ito na ba? Yuzong na ba to? Makakalimutan na ba niya ang battle? Ayan na, ang Tamus. Tama. Tamus. Oh! Nolan and Nathan. Ay, man. Okay. Nakakalito yung dalawa na yan. Nakakalito talaga yan. Kanina pinag-usapan natin yung mga balibaliktad, di ba? Anong baliktad ng Nathan? Nathan ba rin? Nathan. Yan ang Nolan. Hindi. Mali yung Nolan. Mali yung Nolan. But looking at this Nathan pick after the nerfs Wolf, do you think this is still viable as a pick in the gold Pag walang pang dive, for sure. Lalo na sa comp dito ng TNC, pangharapan sila. And I'm not sure kung Yuzong pa rin ang pipili nila sa huli. Kahit nag-make sense yan, baka kapusin sa dulo. But
alam naman natin, yung Yuzhong, kasi ngayon, meron ka ng Petri build, kahit yung Nolan, pwede mong i-one shot kung sakali mahanap mo yung tamang timing. O kaya Dirot siguro na usually ginagamit sa mga gantong sa Grok tsaka itong sa Tamos. Not sure kung yun. Nice! Of course, Benedetta, hindi natin masyadong naalala. This is also a hero na ginagamit din ni Mr. Heads. Heads, Sanford, Edward. Yeah. Honestly, parang lahat ng mga XP-laner natin dito sa MPL ay required. Yeah. Marunong mag-Benedetta. And even I think Flap TZ last season. Nuts, di ba? Nuts na, lahat na honestly. Pero by the way, ang Pero ang Benedetta, favorite kong Benedetta user ay si, Ikaw. Ikaw pa si rin. Womi. maraming Ikaw pa rin. salamat. Nasa MPL ako pero hindi ako naglalaro. Tawa naman yun. At by the way, ang Benedetta ay may MPL skin na kung, Ay, oo nga. kung tumututok kayo sa ating mga waiting lobby, nakita nyo na siguro yung commercial, no? Yep. Personally speaking, nung nagamit ko yun, sabi ko, grabe ang kinang. Ang kinang. Shiny. Panis, in English ko In na. English mo lang. Ayan na. Tingnan natin. Game number 2. TNC Pro Team versus Blacklist International. Ma-sweep na ba ng Blacklist to secure 3 points? O makabawi pa kaya ang TNC Pro Team with their first win in the league? Men, ang taas ng pressure para sa Phoenix Army. Yeah, sobra. Kailangan nilang basagin yung losing streak na meron sila this season 13. And very interesting yung XP lane na pinag-uusapan natin kanina. Tamos versus Benedetta. Tsaka parang hindi naman nata maglalaban tong dalawan. Clear wave Magkakatan lang. lang. Magki-clear wave lang ito sa alis na, di ba? Oo. Galawan ng mga XP lane. Pero mukhang nagsasakitan pala sila doon ng level 1. Iba yung galaw ni Heads. Aray! Grabe yung mga dash dito. Pero hindi papahuli itong si Edward eh. Alam mo yung Tams, hindi ka pwede makipag 1v1 eh. Feeling ko nga sa mga XP laners, yan yung pinakamalakas makipag 1v1 bukod sa Dirot. Yan ang tinatawag nating rule of thumbs. Roll up counts. Rule of thumbs. Pwede. Thank you. Ayan na, Sensui malapit na mag-level 4. Pero right now, mukhang tabla pa rin ang ating laro, Wolf. Yep. At alam naman natin na mamaya makikita natin kung ano nga ba yung strength ng isang Valentina Cup. Lalo na against sa Grok. Kaya din sulit eh. At na-force nila yung ulti ni Ryzen. Oo. At sulit yun. I think kasi matagal yung cooldown. Aabot ba ng 30 seconds? Aabot yun, it's around Abot. 40 seconds ang cooldown doon ng level 1. Kaya naman paglabas naman ng pagong ay meron na ulit na Detonas welcome Tama, ang meron ating Barats dito. Pero mukhang may pressure in the bot lane. Edward forced to back off. Yeah, magpaplato lang na. Plato Muna lang. sila dito. And si Kimboy, nagamit niya rin yung flicker doon. So may idea rin ng TNC na walang surprise na attack dito ang Blacklist International. Ang importante matchup, syempre, yung Nathan going up against the carry. Feeling ko, parang early game, carry ata ang lalamang eh. Feeling ko, kasi doon sa kanyang, pag naipag-man up, kasi wala pang dash out si, Oo. si, no. Oh! Okay. Ay, naku, nabunggo ata. Petrify na gamit. Grabe! Don't run, Wolf King! Walang tatakbo, sabi ni Super Yoshi at ang unang pagkong ay makukuha ng TNC. Alam mong malupit pag nalagay ni Wolf yung dalawang kamay niya sa noon niya. Wolf, ano ba nangyari doon? Ginamit ni Hatred yung maximum range ng Wild Charge pati yung Flicker. Nagulat talaga yung Blacklist International animation cancel, of course. Wala doon kay Mr. Hatred. Nakahuli ng dalawa tapos follow up ni Hits. Ang ganda nung synergy nila doon. And this is a fresh TNC lineup. No? Ito yung magugulat ka, nakakaibang synergy, an immediate 1.6k gold lead. Katulad na lamang ng nangyari in Game 1. Yan, nagbago talaga, no? Bigla yung timpla ng TNC this game against Blacklist International. Entropy para lamang makapag-deal ng konting damage. Pero hanggat hindi iniikutan tong dalawang golden na to, walang magkakamatayan dyan. And Hatred, once again, taking that wild charge. Mukhang ito ang kanyang ultimate of choice. Akala ko Vexana na naman ang kanyang kukunin, pero may iba na nasa isip si Hatred ngayon. Sakit talaga. Kaya laging, dati nung mga bandang Season 9, Season 10, nagkaroon tayo ng unwritten rule na kapag gusto mong gamit ng Grok, make sure na walang Valentina sa kabila kasi nasusulit ni Valentina masyado yung Grok ultimate. Meron ka pang double dash after. So pag talon mo with the flicker, pwede ka pa mag-double dash out. Tapos may damage ka na nung first kill mo. Marireset pa yung first kill mo. So talagang merong hero na laging kina-counter ng Valentina. Grok yun. Wow, grabe yung pressure na pinapamalas dito ng TNC. Paplato lamang dito si Nomad. Kimpoy ay nandun at sinusokop lang yung damage mula kay Super Yoshi at kay Hatred.
Pero dun sa may bandang ibaba, may konting kilitian at kulitan na nangyayari. Nomad, available na rin yung kanyang corrosion site. Alam ni Edward na hindi siya kayang talunin ng isang Benedetta using that Tamos in a 1v1 at kaya naman mauuna siyang pumwesto sa Turtle. Pero grabe yung abante dito ng TNC Pro Team. Yue, okay, nice check push mula kay Yue. Okay, Kimpoy ay nandun. Pero Si Edward. dumudugo na rin sila dun sa mga ang mga buga dito ni Ryzen yung kanyang mga pokes. At ngayon nandun yung missiles expert. Hindi na tama yon at magandang zone. Kimpoy, nakita na rin dito ni Hatred. Wala nang attempt na gagawin itong Blacklist International. First two Turtles ay mapupunta sa kamay na TNC Pro Team at mukhang lumalamang na talaga ang Phoenix Army. Almost a 3K gold lead na. Tingnan mo si Henzo, nandito na sa top lane. Inaantay na si Nomad, pre. Palit na tayo, pre. Isa mo dyan. Pag nangyari to sa RG natin, napapanood ko kayo, pag yung mga switch na yung sinabi lang switch na, bakit nandito ka pa rin? Pero applicable of course sa pro, iba. Dahil nakapag-push naman sila. Yun yung lesson ko. Tsaka may nagki-clear din naman sa baba. Hindi naman nasasayang yung minions. Ang mali kung may nag-swap tapos kinain lang ng tore Which yung is ganun talaga yung nangyayari sa mga RG na napapanood natin. Sige, aminado na ako. Okay na? Okay na, Wolf. Okay. Buti na lang solo player ako. Ayaw masisi. Pero at this point, TNC Pro Team, similar ang kanilang gold lead in game number 1, a 3K gold lead. Pero kinaya pa rin ng Blacklist International. Ano bang pwedeng baguhin ng TNC Pro Team dito na approach dahil nung game 1, ito rin yung lamang na meron sila. Siguro ang isang bagay na pwede na gawin, huwag nilang hayaan yung mga split, which is nasulit siya ng Blacklist International. Tandaan kanina, merong 5-0 lead yung TNC sa kills, pero yung lamang nila sa gold, minsan hindi pa nga umaabot ng 1,000 kahit ganun na yung kill lead nila. So, just don't let Blacklist International split the map. And Super Yoshi, mukhang na-split nila yung mapa doon. Si Ryzen nasa likod. Okay, nagamit niya yung Red 3 dito. Flicker magagamit din ni Yue. Babalik doon si EG Boy. Habang si Edward, naku po, sinarko lahat ni Kimpoy. Pero makaaligtas ang TNC. Sensui mamamatay. Wala yung kanilang jungler. Hahabol dito si Ryzen. Pero nandito si Heads. Tingnan natin kung papasok pa siya. Hindi yan naman available yung kanyang Petrify. Pero wala sa pakialam. Papasok ako dyan. 9 for 9. Pero walang mamamatay. Ang tawag doon ay misdirection. Grabe. Kinukuha na yung purple buff nila pero nagpapakitang MPL skin yung isa. Head turner talaga etong si Heads para sa side na TNC. Ang nagiging overall effect nito, nakakuha sila ng purple, tinanggal nila kay Nolan, tapos nakakuha pa sila ng Torre. Grabe. Sakit yung damage. 9 for 9. Makakatakas pa siya pero kakalmutik na siya dito ni Edward. Makakatakas siya. Pero yung Turtle ay mapupunta sa TNC. Kamuntikan pa yun, men. By the way, nakakuha ng Turtle ang TNC. Before that happened, may solo kill actually si Heads kaya Sensui. Oo. So ngayon, ma-expect natin na sobrang taas na talaga ng damage ng farm dito ni Mr. Heads. And Heads right now with a 201 kill score. 100% ng team kills ay nandyan siya. Showing everybody na hindi lang si Edward ang magaling mag-Benedetta sa ligang ito. Well, gusto ko lang sabihin na since game number 1, na-out-retry ni Ryzen itong si Sensui. Kakaiba ito Again, bumabalik yung yung rivalry ni Ryzen at ni Sensui pagdating sa retryan. Yung classes na halimaw. Halimaw, no? Matagal na nating tinitignan yung storyline na yun. No? Tapos saktong-sakto pa kung kailan na-hype up yung mga Lord Steel stats na meron ang Blacklist International with Sensui. TNC ngayon ang nakakalamang in terms of objective takes. Here comes Oheb. Mukhang makiklear naman nila ang bot lane. But this is the largest gold lead so far for TNC Pro Team. A 5K gold lead at hindi na naman makaka-purple si Sensui. Tinatauhan na yung purple buff dito. Nagkakaroon ng sayaw sa purple Alam nila na purple buff dependent itong Nolan. Yep. So dito lang tayo, mag-stay lang tayo dito. 5K na yung gold lead. At unti-unti pang lalamang yan kapag hindi nakagawa ng paraan ng Blacklist International mapigilan ito. And then si Nomad na yung nabibigyan ng isang buff. Alam naman natin na itong isang carry. Parang sulit sa kanya yung orange at yung purple dahil dun sa mga bonus na nakuha niya. Tapos natatanggalan pa nila ng buff itong si Sensui na level 10 pa lang ngayon. Ryzen is 12. Paparating ng next Lord natin, farmed si Nomad, tapos farmed pa
itong si Ryzen. At mukhang nauuso na yung exhort boots natin sa hindi lang dun sa mid laner, pati na rin sa ating gold laner. Si Nomad naka-exhort boots. Oo. Pagkapasok talaga ng 8 minutes, ma-expect mo na may mag-exhort boots in. And TNC Pro Team, 5K gold lead. Mukhang silang mauuna around that Lord area. Sensui ay hinahanap pero Super Yoshi hindi niya huhulihin. Mukhang magtitipid muna ng skills ang TNC. Ito na yung Delix. Uy, Aray ko, sakit! grabe. Grabe naman yung heads. Aray. Anong item nun? Magaya nga. Ako kasi pag ganun, boss burrito no item mo para maiwasan. Pero Oo. ito, Para gayahin. para gayahin. Oh, Lord, sinimulan na nga ng TNC. Okay, Ryzen, Edward ay nandun pero isusuko na ng mga agents ang pagkakataon na ma-steal itong Lord. First Lord of the game. And a 6K gold lead para sa TNC Pro Team. Yep. Mukhang nahihirapan ng Blacklist. Ano pa bang natitirang win condition ng Blacklist dito, Wolf? Well, they have the late game na insurance ng isang Nathan. Tapos ito yung Nolan. Ito yung sinasabi ko din kanina na kapag nag-Nolan ka, parang siya yung magiging late game carry mo at siya yung item dependent. Kaya usually, ang pinipare sa kanya yung mga gold laner na hindi farm dependent. Oo. Yung Nathan, the exact opposite, mas farm greedy pa to kumpara sa isang Claude. So ito yung medyo problema ngayon na Blacklist. So to answer your question, meron pa ba natitirang hope para sa Blacklist International? Yes, at yun yung late game potential nila sa dalawang heroes. However, aabot pa tayo sa late game. Yun ang tanong. Kailangan pabagalin na But here comes Super Yoshi! Masyado napalalim pero nasa arko yung tatlo! Ryzen ay tatakbo, same with Nomad, babagsak si Aiden. Oh no, Ryzen! Pero sarado eh, asarado. Doon si Edward, hahabol din, Sensui. Okay, atras muna, may fracture pa naman siya dito. Pero tatlo na lang ang natitira para sa TNC. Grabe si Kimboy. Malakay Soto, ginulat ang mundo. Ginulat. With that ultimate, ito na naman yung looming problem ng side ng TNC kapag meron silang Lord, nagiging overconfident sila. At hindi ito nangyari ngayon lang. Happened in game number 1, happened in week number 1. At sobrang napunish muli sila. Look at that play. Ayun, oh. Wow. Napakagandang play mula doon kay Kimpoy. Flicker in tapos pa-backdive na wild charge. Grabe yung damba doon. Oh, Napaano eh, this is Kimpoy eh. Oh, Sabi diba? na, this is Kimpoy! Bag! Pag binaliktad mo nga yung Kimboy, men, Yopmik. Yobik, o nga no, Yobik. Yobik. Tsaka, okay. Yopmik. Tapos may sinabi ka rin sa akin, wait lang ha. Ah, Nomad, Okay. Kimboy! Okay, mapapa-wild charge siya dito. Napakasakit. Oo. Nasired kagad itong si Kimpoy ngayon. Hahabol ba sila? And nandito na rin si Edward. Kakainin siya dito. Iutok sa may bandang likuran. Habang nailapag na rin yung Eternal Guard. Pagsasalo-saluan ba nila? Edward dito. Down to 20% yung health. Pero nandun pa yung Eternal Guard. Masakit yung damage. Ryzen, nangangaray din. Pero walang mamamatay para sa TNC at Blacklist. Oo, nakapag-leap din palayo si Edward. With the vengeance ay nabuhay siya. TNC, lumiit ang kanilang gold lead from 6K to 4.5 dahil sa napakagandang play na pinakita ni Kimpoy doon sa baba. Saktong-sakto, lalabas na rin ang Luminous Lord at 12 minutes in. Well, alam naman natin na mahirap na nawawalan ka ng lead, pero tingin ko mas malaking bagay na nawala sa TNC doon is yung time na sila yung may control doon sa mapa natin. So, that means na yung Blacklist International, the fact na napatagal nila, yung sa First Lord, hindi sila naubusan ng outer turrets, it means more time para makapag-farm yung mga farm-dependent heroes nila. Still, malayo para sa Blacklist, pero step in the right direction. TNC badly needs to secure etong Lord na to. At hindi sila pwedeng magpanakaw kay Sensui na magle-level 15 na rin. Or well, he's just level 14 for now. Pero Nolan pa rin to na pwedeng pumunta doon sa may likod. At yun ang ginagawa niya. Naghahanap na siya dito ng bush na pagtataguan. Oh, ito yung ano eh. Ito yung Sensui special na talaga. Oo. Simula pa lang ng bago si Nolan, isa na siya sa mga talagang unang nag-pick up ng Nolan. And this time around, Kimboy with a concealed play. Nahanap na dito si Ryzen. Ayan na, aabutan ba si Ryzen? Saktong nakatapak ng Cyclone Eye. Pero kung sino gagawin, Super Yoshi si Nomad. Wala Naghanap na- sila magiging target dito, patras na ang Blacklist International. Si Kimpoy yung may ipit din. Habang si Ryzen, hindi sila sumusuko dito. Setsui! Doon yung damage. Baba kagad sa 30% para kay Heads. Pero wala pa rin mamamatay. Kaya pang tibayan dito ng TNC at Blacklist. Balik muli sila dun sa Lord. Uuwi muna siguro si Heads o mag-heal up doon sa long lane. TNC Pro Team this time around mukhang ganun pa rin ang gagawin nilang call. Similar sa ginawa nila ng Game 1 pero Benedetta na ang kanilang pinadala.
magigets mo rin kasi bilis din ang movement speed at mabilis din makakahabol. Pero binibilisan ng Blacklist International. Yung Super Yoshi mag-ipit dito. Nandun yung flicker. Oh no, oh no! Naku po! Pinagsalo-salo nila yung trophy at yung UA makakakuha ng isa. Si Heads, happen siya dito pero mamamatay itong si Kimpoy. Hahabol ba? Hatred. Nandun nag-aabang Si Tui! Hindi na kanya magiging target. Nabangga with that one charge at TNC. Wow! Hatred, Malagution na instincts yung pinakita niya doon. Grabing Nag-abang doon sa loob ng bush. At yun, it is a 4v3 scenario para sa Blacklist and TNC. Walang retry holder dito ang Blacklist pero marireset 20 seconds pa para kay Sensui. Kaya nilang i-burst. Andun si Ed sa likod. Edward may ipagsabayan na rin. Hindi available yung kanyang vengeance. Ngayon kailangang tibayan ni Ryzen and retry. Ay magagamit na dito si Hatred! Si Hatred! At si Edward ay mamamatay! Hatred single-handedly saving yung Lord Dance na yun para dun sa side ng TNC after bigyan ng Super Yoshi at maubusan ng HP yung TNC. Actually, pare si Ryzen pati Super Yoshi na low nung entire time na yun. Credit to Ryzen din talagang hindi siya namatay kahit sobrang low na niya maraming beses dun sa moment na yun. But then again, Hatred with the full combo, wild charge na kinopya niya doon sa Grok. Tapos yung double first skill 1 and skill 2 ng isang Valentina, nasulit niya yung buong combo, full combo ng isang Valentina. Napakabilis din niyang ginawa pero si Heads! Tunaw agad! Same with the Super Yoshi. Super Yoshi nandito. Kimpoy. Sumisilip-silip lang doon sa may bintana eh. Inaantay niya kung susunduin siya eh. Pero wala. Walang mangyayari dito. Mamamatay lamang si Heads. And magandang depensa ang pinakita ng Blacklist. And ito yung sinasabi mo, Wolf, parang nga naging overconfident ulit ang TNC with that Lord push. Sure. Di nila tinake advantage din yung pwede mag-split, not si Heads. Underrated din kasi yung damage output ng isang Nathan eh. Nakita natin na kapag na-stun ka ng isang beses, tapos kunwari may wall doon, tapos natulak ka nung second skill. Meron kasing tulak yung isang Nathan eh. Para ka na-stun ng matagal kasi lang na pabalik-balik ka. And then combo mo yun dun sa Terrify ni Yue na ang hirap i-dodge. Parang sumakay ng roller coaster. Exactly, parang kang pinaglaruan talaga doon as Heads. Parang apakahirap i-i4 na yun. And for TNC, ang gold lead nila ay tumatalo na lamang from 5 to 3K. And this is still Blacklist holding on to the 3 inhibitor turrets. And we talked about the win condition earlier, Wolf. Ang sabi mo sa amin dito ng mga nanonood din ng MPL ay kailangan ipa-late game ng Blacklist International to. Ito na ba yung late game na hinihintay ng Blacklist? The late game that they're waiting for siguro is around 18 minutes. Kung saan full item na si Sensui, pati na rin si Oheb. At ang underrated doon is si Edward din tatangke na. So eventually makakuha siya ng kanyang ika-apat na defensive item. I think maybe Kiras yung importante sa kanila dito kasi naka-blade armor na rin siya eh. O kaya Dominance Ice na sobrang kailangan din ng side ng Blacklist. And looking at the score do, hindi gaano kaganda ang score ni Sensui. Pero meron kaming parang rule ni Midnight na hindi namin nababanggit. Hindi nagmamatter kung 0-3 ka o 0-4 ka bilang jungler. Pero kung ma-retry mo yung pinakahuling Lord, ikaw ang mas makakalamang sa kalaban mo. Pero Kimpoy apat yan, walang malakas sa apat. Okay, wild charge nagamit din kagad. Ang gandang info dito para sa TNC. So mababawasan yung kits ng Blacklist International. Pero nag-aabang pa rin sila. Walang mainip. Mainip talo. Kumbaga, ang unang umuwi ay mawawala ng control sa mapa. At ngayon, nandito na ang Lord. Mauna si Sensui sa pwesto. At hindi naman nataalam ng Blacklist International na karamihan ng mga miyembro ng TNC ay nandito sa may bandang ibaba. Okay. So ngayon, naghahanap itong Blacklist International ng isang pagkakataon na masipat itong si Nomad or itong si Hatred. Pero ang ganda kasi ng pag-aalaga din ni Super Yoshi. No? Lagi siyang one step behind doon kay Hatred at kay Nomad. Pero kung sila gagamitin, Skimpoy, nagkakita na sila dito ni Ryzen. Pero ito na naman, ang plano ng Blacklist International. First natin na mabilis. Nakamister, Sensui with the Lord. Pero si Nomad, nakikipagsabayan papipimo dito ni Edward. Siya ang may iwan at magiging kabayaran. Pero yung Lord ay hawak ng Blacklist. Sacrificial play coming in from Agent Zero. Ang tanong dito ay makakapitalize ba ng TNC Pro Team na kulang ng tao ang Blacklist? Well, kailangan nilang ayusin pa yung kanilang mga late, so probably not the case. At, okay. Galing, tumatawid. Grabe. Nagpa-farm. Nagpa-farm yung Lord. Sa jungle. Okay, sasalubungin nila. Super Yoshi, hinahanap din niya si Yue at si Sensui.
Pero mabilis lang din ang tutunawin. Nandun yung wall, wild charge. Tinamaan lang dito si Ryzen. Pero nandito na si Head sa likuran. Nailagpag din. Dito yung Eternal Guard. Yung Hebat Kimpoy ay mamamatay sa kamay ng Phoenix Army. Tatlo lang ang buhay sa Blacklist International. Oh, no. And for TNC, endable na ba to, Wolf? Is it endable? They have the carry. I think yes. Pero kasi may presence ni Yue at merong Tamus. Okay, wala Yung siyang top Eternal lane. Guard ha. Walang Eternal Guard dito si Yue. So kailangan nilang dumipensa. Nomad, Hatred, 5 pa ang kupunan ng TNC rito. Bagsak yung Torrent sa may bandang ibaba. Same with the mid turret. And kumpleto sila. One charge! Nandun yung one charge pero wala tinamaan. Testing lang. Winter Truncheon yung magagamit dito ng Hatred. Pero sakto yung timing ni Yue. At hindi pa tapos dito ang Phoenix Army. May lalabag dito ng card. Oh no, At Ryzen! damage. Nakain siya dito at Sensui. Popping ng immortality. At hindi siya makakatakas sa kamay ng Phoenix Army. At dahil boy na nga si Oheb, kailangan na mag-back ng TNC Pro Team. Another reset. Pero makakadalawang inhibitor turret ang TNC Pro Team. Fortunately para sa TNC, hindi nabasag yung top lane nila. You understand kung bakit ginawa ni Hatred yun. Hindi nga lang talaga tumama doon kay Sensui. We can see through the replay how that happened. Makakita natin na yung panlikod ni Heads ay pinaka-crucial. But then again, ito yung very unfortunate event para doon kay Mr. Hate at si Edward ulit ay mabibigyan. Ang sakit na rin damage ni Nomad dito. Yeah. Interesting. Ano nga bang pinili dito ni Nomad? Yung magandang bagay talaga yung fighter emblem ngayon. Or yung fighter build Brave para kay Smite. Nomad, yung Brave Smite. So it means na yung mga Phantom Step and obviously yung natural na spell vamp dahil dun sa fighter emblem set na kinuha mo, yun yung way mo para talunin yung mga vengeance users. And as far as I know, he's running the same emblem set na ginagamit din ni Kendra na naka-firmness din bilang ang kanyang choice. Kaya talagang makuna to kahit Atinas lang ang kanyang defensive item. Still, a very, very close game. 20 minutes in. Pinag-usapan natin ang late game. Kanina sabi mo 18 minutes ang pagpasok ng late game para sa Blacklist. Ito na ba yun? Ito na yun. Pantay na ang ating laro. Hindi na... Oh, my God! aray ko po. Natutunaw. Itong si Kimpoy. Hindi na niya kakayanin pa na mag-check if ever kung ganitong tuloy-tuloy ang ginagawa ng TNC. Kasi kung titignan mo, siya lang yung may kakayahan, siya lang yung may luxury na mag-check dito. Bukod kay Yue, yung mga pokes na pwede niyang ilapag doon sa mga bush. Pero ang desisyon ng TNC. Triple conceal play. Okay, ang desisyon ng TNC ay itong Lord, 28k. Nag-a-attempt dito si Kimpoy na i-reset. Andun si Edward. Si Hensui nag-aabang din. Mag-isa lamang dito si Ryzen. At parang may plano dito ang TNC, masyadong malayo. Itong si Hatred at si Super Yoshi. At wala ring choice. Kailangan magpakita ng Blacklist. Yoshi naghanap ng target. Isa lang si Edward ang nahanap niya. Okay, siya yung na-aim offended. Nagamit na din yung Vengeance. Ryzen dito. Naku po, delikado ata. Sana nandun yung knock-up. Pero si Hatred sa likod. Mapapatay siya ni Oheb. Nexus Heads. Dalawa mamamatay para sa TNC. An unfortunate turn of events Oh, no. para sa TNC Pro Team. At pwedeng i-burst na ulit to. No, this is Nathan. Sobrang bilis mag-burst niya ng Lord. And the thing is, in-underestimate ng TNC din yung damage output na ng Lord na ngayon. Yung mga updates natin, kahit si Ryzen nangangaray na. At sa pag-regen ng side ng Blacklist, eagles na dito yung TNC. Naku, delikado ata sila dito ha. 5v3. In terms Yue. of number game, may lugi sila dito. Nandun yung pokes. Available pa rin yung Eternal Guard. Habang si Edward, sinasakripisyo na yung kanyang sarili. Gagamitin na yung Cultural Inferno. Grabe, taking down 2 members dito. And tanking down 2 members. At yung Lord ay makukuha lang ni Sensui. At ang Blacklist International ay magpagkakataong umangat. Nabubulol na ako. Ang dami kasi nangyayari. And in the first time sa larong ito, ay nakuha na ng Blacklist International ng lead. A 1K gold lead pero hindi na masyado nagmamatter yan in the late game. Ngayon, ito na, babalik na rin natin yung tanong, Wolf. Ano na yung win condition if you're TNC Pro Team? Kailangan na makahanap ng magandang panglikod doon si Heads. Punish doon si Ohebo. Kaya itong si Yue. Problem is, may Winter Truncheon na itong si Yue. So, hindi basta-basta makapag one-shot itong si Heads kahit naka full damage build siya. Or naka damage build siya. The defense is there kasi meron ka namang Valentina, meron ka namang Barats.
kailangan pa rin ang laban mo dito sa TNC is outside of the base of Blacklist. And this is it. A big Lord push mula sa Blacklist International. An evolved Lord in the top lane. A fully built OHEB in the mid lane. Talaga magiging mahirap para sa Phoenix Army. Mananatili ba silang winless sa pag-push ng Blacklist International? Okay, makikita natin na nandito na yung Lord ay dadamba. Pero hindi aabot yung damba ng Lord doon. Hatred, hawak niya yung wild charge. Any moment ay pwede siya mag-set up. Edward ay nandun din. Pero may pag-cut na ginagawa dito ang Blacklist International para mabilis mag-flow doon sa may bandang gitna. Sinusustain lang ni Yoshi. Hahatakin niya si Kimpoy. Nandun yung wild charge pero walang follow-up. May napag na rin yung Eternal Guard. Papasok na mga agents. May kipagsabay dito ang TNC ngayon. Andun din yung Flicker wild charge. Heads is there. Pero mamamatay si Sensui. Babagsak din yung Torre dun sa may bandang gitna. Edward with a sliver of HP. Bob yung imo dito ni Yoshi. Hindi pa tapos si Oheb. Gusto niya makipagsabayan with the trophy. Pero re-respeto muna ang agents. 4v4 scenario at hindi pa rin tapos ang larong grabe. ito. Hatred again with this time 4-man wild charge. Kimpoy yung nagsimula. Maganda rin yung kanyang wild charge. Pero ang idea pala dito na Blacklist International, when you're going for the flicker play kay Kimpoy, may kasabay pala na Eternal Guard at combo ni Yue on this Vexana. Kaya naman pala sobrang tapang doon ni Kimpoy. And meron kasing advantage doon bilang isang Vexana. Kasi parang hindi mo, technically hindi ko yung nagdadive eh. Yung Eternal Guard yung nagdadive para sa'yo. So yun yung combo ngayon ng Blacklist International. Whereas yung TNC, it's clear na parang pagalingan. Dapat sabay yung talon ni Hatred, pati na rin itong ni Hits. Grabe, kumapit ang Blacklist this game. Kung babalikan natin, 10 minutes ago, TNC Pro Team, they were 5K ahead. At ngayon, Blacklist International na kumakatok sa base ng Phoenix Army. Mukhang late game talaga ang nagiging problema ng TNC Pro Team. At hindi pa naman too late ang lahat. Pwede pa nilang solusyonan. Pwede pa nilang isecure yung Final Lord. Or pwede nilang isecure si Edward. Ito na tayong final blow. Andun si Super Yoshi. Tinamaan naman ang Eternal Guard. Pero matutunaw si Kimpoy. Kulang ng isa dito ang Blacklist International. Lord is up for grabs. Pagkakataon nata ng TNC 2. 1 minute na walang roamer ang Blacklist. Ito na yung literal na Setsui. TikTok timer. Pwede ka nang sumayaw ng 4 PM MPL na. Nako. Tapos hindi pa rin tapos yung death timer mo. Naku po, TNC. Ito na ang desisyon nila. Pwesto tayo dun sa mga bushes na pwedeng daanan ng Blacklist International. Ryzen. Grabe ikot niya. yun, no? Ikot, Yung ikot ni Setsui. Oo nga, layo niya, lalim niya. Wait lang. Sa likod. Parang dumaan na ng Cavite. Wait. Papunta ng BGC. Wait lang. Happy tayo lahat. Hatred na nandun. Pumufront lane lamang sila pero wala silang idea. Si Sensui nasa likod. Nakita na nga ba? Hindi pa ata. Ayun, Si nakita Hatred. na! Nakita na siya dito. Nandun yung zone. And at the same time, nagamit na rin yung ultimate niya. Wow! Wow! Si Uheb and Trophy play. Andun yung nakamula dun sa Lord Sensui! Oh, no! Tatamaan ni Hatred with that one charge! At si Ryzen ang magwawagi muli doon sa Lord at yung base! Yung base! Yung base! Yung base! Yung base! Blacklist! Yung base! Yung base! Ah! Hinga! Napabayaan ang minion flow. Oh my dahil gosh. naghahanapan sila. Oh my Nagtatago, naglalaro ng tagu-taguan. Nako. Sensui yung taya. Nako, delikado ata dito ang Blacklist International. Kaya ba nila depensahan? Buti na lang, nakatakas dun si Kimpoy pero mapasok yung Super Yoshi heads. Ilalatag niya yung kanyang final blow. Pero yung Lord ay nandun sa may bandang itaas. Ngayon si Kimpoy at ang TNC makakakuha ng kanilang unang panalo.